Habang nilalaro ni Fu Yingqi ang kanyang mga daliri, pilit niyang pinapalakas ang loob at sinasabi sa sarili na sapat na ang mga minamahal ng boss, at hindi na ito kailangan pang dagdagan. Mas mabuti raw na manatili na lamang siyang masipag at tahimik na, Little B, sa tabi ni Shen Yuan. Sa oras na iyon, sinabi ni Shen Yuan na aprobado na ang startup funds ni Yan Song, Mo Zhenguang, at Lu Xinyo, at kailangan na nilang simulan kaagad ang implementasyon. Mabilis na sumunod si Fu Yingqi sa utos. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa cellphone si Shen Yuan, nakita niya ang bagong post ni Lin Yuchang. Naisip niya kung bakit araw-araw may pinupost ang ate Lin niya, parang nasa full relationship mode na ito. Napabuntong hininga siya at naisip kung bakit nito ginugulo ang mental state niya. Namula ang mukha niya habang binabasa ang mensahe ni Lin Yuchang. Sinabi nito na tapos na ang kanyang nilutong tanghalian at tinanong kung pasado ba ito sa panlasa niya at kung gusto niyang ipagpadala. Agad siyang nag-reply at sinabi na hindi na kailangan dahil pagkatapos niyang kumain ay pupunta siya sa bahay nito upang ayusin ang air conditioner. Pagbasa ni Lin Yuchang sa mensaheng iyon, labis siyang nabigla at namula ang mukha. Mabilis siyang nagpadala ng panibagong mensahe kay Shen Yuan at sinabi na huwag na sana itong pumunta sa bahay niya dahil kinakabahan na siya. Sa nabasang iyon, napangiti si Shen Yuan at agad siyang sumagot, sinasabing dalhin na lamang ni Lin Yuchang ang kanyang lingiri sa hotel, at ipapadala niya rito ang lokasyon. Makalipas ang isang oras, nakarating na si Lin Yuchang sa hotel. Nakasombrero siya at nakasuot ng face mask upang hindi makilala. Sa likuran niya, makikita ang kanyang asawang matabang lalaki. Pagkakita ng lalaki kay Lin Yuchang mula sa malayo, bigla siyang namula ng husto. Hindi maiwasan ng lalaki na maisip na kahawig nito ang babaeng nakita niya kanina sa elevator, iyong may makitid na bewang, perpektong hubog ng balakang, at nakakahibang na waist-to-hip ratio. Iniisip niyang napakaganda ng pangangatawan ng babaeng iyon, ngunit dahil nakamask ito, hindi niya nakita ang mukha. Sa isip niya, bakit biglang parang kahawig ng asawa niya ang hubog ng katawan ng babaeng iyon? Pagkatapos ko ma-check-in ang customer na ito, tatawag ako sa bahay para siguraduhin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Yuchang sa pintuan ng kwarto ni Shen Yuan, at agad naman siyang pinagbuksan ni Shen Yuan. Pagpasok niya sa loob, agad siyang tinanong ni Shen Yuan kung bakit siya kumikilos na para bang isang magnanakaw. Inalis ni Lin Yuchang ang kanyang sombrero at ipinaliwanag kay Shen Yuan na hindi siya katulad nito, at wala itong ideya kung gaano kalaking panganib ang pinapasok niya sa sitwasyong ito. Pagkarinig noon, agad siyang niyakap ni Shen Yuan at binigyan ng matamis na halik sa pisngi. Ipinahiwatig pa ni Shen Yuan na mas mabuti sanang malaman ng lahat ang tungkol sa kanila, ngunit mariing sinabi ni Lin Yuchang na hindi pa ito ang tamang panahon. Huminga siya ng malalim at sinabi na kailangan muna niyang magpalat ng damit. Makalipas ang 5 minuto, natapos ng magpalat ng damit si Lin Yuchang. Agad siyang inutusan ni Shen Yuan na humarap sa kabilang direksyon, at nang sumunod siya, mas malinaw na lumitaw ang hubog ng katawan niyang kayang makahila ng tingin ng kahit sino. Lumapit si Shen Yuan mula sa likuran at marahang sinabi sa kanya na ang suot niyang iyon ang dahilan kung bakit hindi ito makapag-focus sa trabaho. Bahagyang napalingon si Lin Yuchang at tinanong kung ano naman ang ibig sabihin ni Shen Yuan. Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang mukha at ipinaabot na dapat siyang managot sa pang-aakit na ginagawa niya nang hindi sinasadya. Tinansya naman ni Lin Yuchang ang sitwasyon at nagtanong kung paano niya iyon dapat bayaran. Sa saglit na katahimikan, mas lumalim ang tingin ni Shen Yuan sa kanya. Sinabihan ito ni Shen Yuan na dapat siyang lumuhod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pareho na silang nakahiga sa kama. Si Shen Yuan ang nasa ibabaw habang masuyong ipinapadama kay Lin Yuchang ang matinding pananabik at lamang na matagal na nitong inasam.
Dahil sa init ng sandaling iyon, hindi mapigilan ni Lin Yuchang ang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng damdaming ibinabalik sa kanya ni Shen Yuan, damdaming matagal na niyang tinatago at muling gumigising sa bawat haplos at sandali. Sa kalagitnaan ng mainit at malambing na sandali, biglang tumunog ang cellphone ni Lin Yuchang. Napakislot siya sa gulat nang makita sa screen na tumatawag ang kanyang asawa, si Jing Xianrong mismo. Agad niyang sinenyasan si Shen Yuan na manatiling tahimik. Kinuha niya ang cellphone, pinilit ayusin ang kanyang boses, at sinagot ang tawag na para bang walang anumang nangyayari sa paligid. Tinanong niya si Jing Xianrong kung ano ang problema. Mabilis namang nagtanong ang lalaki kung nasa labas ba siya o nasa bahay. Walang pag-aatubili, sinabi ni Lin Yuchang na nasa bahay lang siya, sabay tanong kung bakit siya tumatawag. Sunod namang tinanong ni Jing Xianrong kung ano ang ginagawa niya sa mga oras na iyon. Pinilit ni Lin Yuchang maging kalmado at sinabi niyang gumagawa siya ng dumplings. Samantala, si Shen Yuan ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang ginagawa. Dahil doon, bahagyang nanginginig ang boses ni Lin Yuchang habang kinakausap ang asawa. Mahirap man, pilit niyang pinananatiling normal ang bawat salita para hindi mahalata ang tunay na nangyayari. Ipinahayag naman ni Jing Xianrong na wala namang mahalagang dahilan ang kanyang tawag, na-miss lang daw niya ang asawa niya at gusto lang nitong kamustahin siya. Pagkasabi noon, natapos ang tawag. Pagkababa ng cellphone, huminga ng malalim si Lin Yuchang at ibinaba ang aparato sa gilid. Samantala, si Shen Yuan naman ay patuloy pa ring nagpaparamdam ng init at lamang na unti-unting nagpapahina sa tuhod ni Lin Yuchang, pinapaalalang hindi pa tapos ang gabing iyon para sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang mainit nilang sandali at nakapagbihis na rin silang dalawa. Habang nakatayo si Lin Yuchang, ipinaabot niya kay Shen Yuan na hindi na siya maaaring magtagal pa. Kailangan na niyang umuwi dahil kilala niya si Jing Xianrong, siguradong uuwi yun mamaya para tingnan kung nasaan siya. Ngumiti na lamang si Shen Yuan at sinabing umalis na muna siya at tiisin lang ang sitwasyon sa ngayon, dahil magiging maayos din ang lahat pagdating ng panahon. Makalipas ang isang oras, nakarating na si Lin Yuchang sa kanilang bahay. Agad siyang nagpunta sa kusina at nagsimulang gumawa ng dumplings upang hindi siya mahalata sa tunay niyang pinagdaanan kanina. Maya-maya pa, dumating na si Jing Xianrong. Pagkakita niya kay Lin Yuchang, nagtanong ito kung bakit gumagawa pa rin siya ng dumplings at kung ano ang espesyal na okasyon. Habang naglalagay ng toppings, ipinaliwanag ni Lin Yuchang na wala namang dahilan, ninais lang talaga niyang kumain ng dumplings. Tinanong niya rin kung hindi ba dapat nasa meeting ito kasama ang mga kliyente, at kung bakit bigla itong umuwi. Agad namang sinabi ni Jing Xianrong na narinig niyang gumagawa siya ng dumplings kaya naisip nitong umuwi agad para matikman ang mga ito ng mainit at sariwa. Kapag inilagay daw sa ref, hindi na ganoon kasarap pag kinabukasan. Pagkasabi noon, mabilis siyang sumugod para kumuha, ngunit mabilis din itong iniiwas ni Lin Yuchang at sinabi na siya na mismo ang magluluto at ihahain. Sa sinabi niyang iyon, napangiti si Jing Xianrong. Sa kanyang isipan, labis siyang natuwa at inisip na napakabuting asawa talaga ni Lin Yuchang. Para sa kanya, kapag ganito ang asawa, ano pa ba ang hihilingin ng isang lalaki? Samantala, habang nagmamaneho si Shen Yuan, naisip niyang dapat sana'y mag-uulat sa kanya si Yu Jifeng ngayong araw. Pero dahil sa nangyaring gulo, mapipilitan siyang ipagpaliban ang pag-uusap nila. Napaisip siya na habang mas tumatagal siya sa kumpanya, mas nararamdaman niyang kulang pa ang nalalaman niya. Kailangan niyang humingi ng espesyal na pagtuturo mula sa kanyang propesor. Kasunod noon, tinawagan niya si Professor Lee at tinanong kung gaano katagal bago ito makarating sa bahay. Ipinaliwanag ni Professor Lee na dahil papalapit na ang summer break, napakarami ng trabaho,
at aabutin pa siya ng 1.5 oras bago makauwi. Sinabi ni Shen Yuan na gusto sana niyang mag-aral kasama si Professor Lee at tinanong kung nailagyan na nito ng marka ang mga mahahalagang bahagi sa International Economics textbook. Sinagot naman siya ni Professor Lee na oo, tapos na niya iyon, at tinanong si Shen Yuan kung balak nitong mag-memorize ng bagong kabanata. Natahimik sandali si Shen Yuan dahil sa tanong. Saka sinabi ni Professor Lee na kung talagang kailangan, pwede niyang puntahan ang bahay nito at kunin doon ang libro dahil naroon naman si Li Meng. Sumagot si Shen Yuan na ang totoo, gusto rin niya talagang makita si Professor Lee. Sinabi niyang nami-miss niya ito. Sa narinig na iyon, namula ng husto ang mukha ni Professor Lee. Mahina nitong sinabi na alam niya, pero sobrang abala lang siya nitong mga araw. Nangako siyang sasamahan si Shen Yuan kapag nagkaoras siya. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ang tawag. Lumapit ang isang kapwa-guro ni Professor Lee at pabirong sinabi na may dinidate na raw ba ito. Agad umiwas si Professor Lee at itinanggi, sinabing wala siyang karelasyon. Ngunit lumapit palalo ang guro at sinabi na huwag siyang magsinungaling dahil halatang halata raw sa aura niya na in love siya. Tinatanong pa nito kung sino ang lalaking iyon. Dahil sa pangungulit, sobrang kinabahan si Professor Lee at mas lalo pang namula, pilit na sinasabing wala talagang kahit sino. Hindi pa doon natapos ang pang-aasar ng guro. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at sinabing hindi siya 3 taong gulang para maniwalang wala talaga. Sabi pa nito, bakit daw itinatago? At huwag daw sabihing estudyante nito ang minamahal niya, isang bawal ngunit maaanghang na teacher-student romance. Sa isip ng guro, agad nabuo ang malinaw na imaheng masaya at nagmamahalan sina Professor Lee at ang taong gusto nito. Lumapit pa siya at sinabing hindi naman daw siya outsider kaya pwede niyang sabihin ang totoo, kung estudyante nga ba ang tinutukoy niya. Dahil sa sobrang hiya, halos hindi na makatingin si Professor Lee. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang isang libro para maitago ang pamumula. Nang unti-unti niyang ibinaba ang libro, sinabi niya sa kapwa-guro na magsisimula na ang meeting kaya tigilan na nito ang pang-aasar. Tumalikod ang guro at lumayo, pero bago umalis ay tumatawa nitong sinabi na maghahanda na siya. Dagdag pa nito na normal na raw naman ang mga teacher-student relationship ngayon, kaya hindi niya huhusgahan si Professor Lee. Dahil dito, lalo pang nena si Professor Lee. Sa oras na iyon, nakarating na si Shen Yuan sa bahay ni Professor Lee. Binuksan agad ni Li Meng ang pinto at sinabi na dumating na siya. Sumagot si Shen Yuan na naroon siya para kunin ang study materials. Namumula ang mukha ni Li Meng habang sinasabing alam niya na dahil nag-text ang ate nito. Pumasok sila sa loob at dinala siya ni Li Meng sa kwarto. Binuksan niya ang pinto at sinabi kay Shen Yuan na nasa shelf sa loob ng silid ang mga libro, hanapin na lang niya roon. Agad itong sinunod ni Shen Yuan at nagsimulang maghanap ng mga kailangan niyang libro. Habang nagbubuklat, napaisip siya kung bakit namumula si Li Meng, pero agad niya ring binaliwala ang tanong. Ang nasa isip niya lang ay huwag niyang masaktan ang loob ng kapatid ni Professor Lee para hindi siya malasin. Mula sa likuran niya, biglang nagsalita si Li Meng. Sinabi nitong may kailangan siyang ipaalam. Napalingon agad si Shen Yuan, kabadong iniisip na ito na ang kinatatakutan niyang mangyari. Tinanong niya si Li Meng kung ano ang sasabihin nito. At habang namumula ang mukha at halatang nahihiya, diretsyong sinabi ni Li Meng na gusto nitong gawin nila iyon, kahit isang beses lang. Napamulaga si Shen Yuan sa narinig. Nanigas siya sa pagkakatayo, hindi makapagsalita. Maging ang librong hawak niya ay nabitawan niya dahil sa tindi ng pagkabigla sa sinabi ni Li Meng.